Sa mundo ng showbiz sa Pilipinas, hindi lang ang talento sa pag-arte, pagpapatawa o pagpapaiyak ang hinahangaan ng publiko. Kaakibat na rin nito ang labis na kuryosidad kung sino nga ba ang pinakamalakas kumita at may pinakamalaking yaman sa industriya. Tuwing may lalabas na mga listahan ng pinakamayamang artista, agad itong nagiging usap-usapan sa social media. Mula sa mga haligi ng industriya hanggang sa mga bagong tinitingalang idolo ng henerasyon, narito ang pagsusuri sa 10 aktibong artista sa Pilipinas na napatunayang pinakamalakas kumita ngayong taon batay sa kanilang mga aktibong proyekto, visible assets at dambuhalang commercial value. Ika-10, Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bel. Sila ang kasalukuyang phenomenal love team ng bagong henerasyon ngayong taon. Ang kanilang tambalan ang humahawak ng pinakamaraming bagong endorsements para sa mga kabataan, mula sa mga telco, pagkain, fast fashion hanggang sa mga app. Ang kanilang mga top trending na serye at pelikula ang nag-aakyat sa kanila sa listahan ng mga top earners ngayon. Ika-9, Bea Alonzo. Bilang isa sa mga pinakarespetadong leading ladies sa bansa, si Bea ay may napakataas na premium pagdating sa kanyang talent fee sa mga teleserye at pelikula. Bukod sa kanyang kita bilang actress, napakalakas din ng kanyang kita mula sa kanyang sikat na YouTube channel at mga endorsement ng mga luxury at lifestyle brands. Ika-8, Alden Richards. Si Alden ay isa sa mga pinakamasipag at business-minded na aktor sa industriya. Bukod sa kanyang kontrata sa TV at mga pelikula, si Alden ay nagmamay-ari ng sarili niyang kumpanya, ang Myriad Corporation, na nagpo-produce ng malalaking concerts at esports events. Marami rin siyang restaurant franchises at dambuhalang endorsements. Ika-7, Daniel Padilla. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanyang personal na buhay at karera nitong mga nakaraang taon, si Daniel ay nananatiling isa sa mga pinakamalakas kumitang aktor pagdating sa mga serye, pelikula at endorsements. May mga concert at music-related earnings din siya, pati na mga investment sa mga bar at restaurant. Ika-6, Ann Curtis. Kahit madalang gumawa ng teleserye, si Ann ay isang marketing giant. Siya ang isa sa may pinakamataas na followers sa social media sa Pilipinas, kaya naman napakamahal ng kanyang rate para sa mga brand endorsements. Aktibo rin siya sa It's Showtime, may mga matatag na sariling negosyo at patuloy na nagko-concert at gumagawa ng pelikula. Ika-5, Catherine Bernardo. Si Catherine ang itinuturing na box office queen ng kanyang henerasyon. Matapos ang kanyang mga sunod-sunod na mapaghamong proyekto at pelikula nitong mga nakaraang taon, napakataas ng kanyang commercial value. Siya ang mukha ng napakaraming malalaking brand sa bansa ngayon, mula sa fashion, gadgets, hanggang sa bangko. Ika-4, Ding Dong Dantes. Katuwang ng kanyang asawang si Marian, si Ding Dong ay isa sa mga pinakamahal ang talent fee sa telebisyon bilang premyadong aktor at host ng mga top-rating game shows. May sarili rin siyang film production unit at tech delivery business bukod pa sa kanyang mga premium brand endorsements. Ika-3, Marian Rivera. Si Marian ay nasa rurok pa rin ng kanyang pagiging endorsement queen. Mula sa mga sikat na household brands, sabon, pagkain, hanggang sa mga luxury items, kaliwat kanan ng kanyang billboards. Ang kanyang pagbabalik sa primetime television at mga pelikula ay nagpapanatili sa kanya sa pinakatuktok ng mga high earners. Ika-2, Coco Martin. Si Coco ay hindi lang basta high earner dahil sa kanyang talent fee bilang aktor. Siya ay isang line producer at direktor. Ibig sabihin, malaking porsyento ng budget at kita ng mga dambuhalang serye tulad ng Batang Quiapo at ng kanyang mga pelikula ay dumidiretso sa kanyang sariling kumpanya, ang CCM Film Productions. Dagdag pa rito ang kanyang kaliwat kanang endorsements na pangmasa. At syempre ang pinakaunan sa lahat, Vice Ganda. Si Vice ang nananatiling box office at television powerhouse. Bukod sa kanyang pang-araw-araw na kita bilang main host ng It's Showtime, malaking bentahe niya ang kanyang dambuhalang digital reach, mga sold-out na concerts, at ang kanyang sikat na brand na Vice Cosmetics. Siya rin ay isa sa mga pinakamabiling endorser ng mga major brands at e-commerce platforms sa bansa. Sa kabuuan, ang listahan ng mga pinakamalakas kumitang artista ngayong 2026 ay isang malinaw na patunay na ang industriya ng showbiz sa Pilipinas ay patuloy na nagbabago. Ang tagumpay sa pananalapi ay hindi na lamang nasusukat sa haba ng oras na sila ay nakabalandra sa telebisyon o sa dami ng kanilang mga pelikula. Ang mga artistang nasa tuktok ngayon ay ang mga personalidad na natutong gamitin ang kanilang kasikatan upang maging matatalinong negosyante, producer at epektibong endorsers. Sa huli, bagamat nananatiling kumpidensyal ang eksaktong halaga ng kanilang mga bank accounts, ang kanilang mga nakikitang ari-arian, matatag na negosyo at walang humpay na dambuhalang proyekto ang sapat na resibo upang patunayan ang kanilang estado. Sila mga patunay na sa tamang diskarte, sipag at talino sa paghawak ng pera
Ang industriya ng sining at pag-arte ay maaari nang maging isang napakalaking negosyo na naghahatid ng panghabang buhay na yaman. Kayo, sino sa mga artistang ito ang sa tingin ninyo ang mananatiling nasa tuktok sa mga susunod pang taon? I-comment ang inyong opinyon. Huwag kakalimutang mag-like, share at click ang notification button para lagi kang updated sa ating bagong video. Bye!